Hello guys, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat at mabuhay kayo. Saan man kayo sulok sa mundo, magandang araw sa inyong lahat. So, time check mga guys is exactly 1 PM. So, ang weather ngayon ay medyo mainit-init na. At ito na lang siguro yung pinaka last na init na by next month. Medyo talagang maramdam na natin yung lamig dito sa Doha, Qatar. So kung makikita nyo mga guys, no, medyo traffic doon sa dulo at maraming sasakyan, no. So ang damo pala kahapon guys. Ito ay tinitriman ko na kasi medyo mahaba na, no. So, hindi ko ito na videohan kahapon kasi gabi ko ito ginawa. At saka naglipat ako ng dahon ng kamuting pula. Nilipat ko doon sa may doon, no, sa may banda doon, no. Kasi tinabi ko siya doon sa dahon ng ano din kamote ay kangkong at saka dahon na pula. So mas maganda pala dito guys, nakuhan ko ng technique na dito sa labas ng aming flower shop. Pag naglilipat pala ako ng tanim, dapat sa gabi kasi malamig. At saka naglipat din ako ng ano ng kamatis. So diyan sa ano na yan, sa may bandang yan, no, sa ano, may mga kamatis na diyan, tinanim ko, no. So ikot tayo dito guys para makita nyo kasi hindi masyado makita eh. Ayan guys, oh, yung dahon na pula, dahon na kamuting pula, no, panghalo sa ano, masarap yan. Tsaka kilaw, gawin mong salad, masarap din yan. Tsaka yun, yung kangkong ko, kung nakita nyo, tinabasan ko, hinati ko kasi sobrang kapal na. Hindi ko akalain na tataba din pala ng husto yung kangkong basta alagaan mo lang. So dyan din sa, ano, sa gitna yan may tanglad din ako. At saka yun yung kalabasa ko, no, medyo ano na yan, humahaba na. At saka nakikita ko ng sibol ng mga ano yan, yung mga bulaklak nya. Kahit hindi mabunga yan mga guys, ang habol ko naman sa kanya dyan ay ang talbos at ang bulaklak nya. Ayun ang purpose ko. Kasi nung unang tanim ko dito mga guys is pakwan. So sobrang kapal at saka ang taba. Hindi naman namumunga. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko siya ng ano, ng kalabasa kasi kahit papaano hindi man siya mamunga, at least yung bulaklak niya pwede mo ihalo din sa gulay, lalo na sa munggo. So sa banda na lang doon guys, oh. Doon na lang sa banda na yon na hindi ko pa na grass cutter kahapon, oh, yung banda na yon. Pero dito malinis na, mababa na yung damo. So ganun pa rin yun guys, as usual. Wala pa rin pagbabago sa Doha. Kasalukuyang normal pa rin yung mga sasakyan. At sa paligid, yan kung makikita nyo lahat nakabarricade dyan, mga construction site, yung ganyan. Tsaka dito din. Alam nyo kasi guys, napag-isipan ko na magtanim dito ng mga gulay-gulay kahit papano. Kasi alam nyo dito, napakahirap talaga maghanap ng gulay sa area ko na ito. Kahit nga damo, tingnan nyo, ako lang may damo dito. Yung pagdating ko dito, wala nga kadamo-damo ito. Sa totoo lang, talagang binuhusan ko ng kumbaga ilang balde na, hindi lang balde, siguro may isang truck na tubig dito yung nalagay ko dito. Sa araw-araw ko pa naman na pagdidilig nung kasagsagan ng init, umaga, tsaka gabi. Tsaka ang mahal ng mga gulay dito mga guys, especially na yung ano, yan, yung tanglad na yan. Nako, isang ano niyan, kumbaga isang tangkay, wala pang dahon, yung parang stock lang niya, yung puno lang niya, binibenta doon sa mall. Nakita ko 5 real. No, i-convert mo sa pera natin kung magkano. Kasi yung 1 real is 15 na ngayon. Tsaka yung dahon na kamuting pula, wala kang makikita dito masyado na ganitong tanim. Kasi nung ano dito, nung pinakaunang designer dito na nagtrabaho dito, na nag-for good na taga Iloilo City, nagtanim siya para parang kinuha niya daw ito sa kapwa din natin, kabayan din natin, na nagpunta siya sa ibang accommodation, tapos parang nagpasyal ba, tapos nakita niya yung dahon na kamuti ng pula, nanghingi siya, tapos tinanim niya dito. Tapos kasi yung pumalit sa kanya is ibang lahi, tinanggal. Ngayon siyempre may ugat,
nabuhay, yung pag-alis ng ibang lahi, so ako naman lang pumalit, pinataba ko kasi akakala daw nila bulaklak yan, yung pang design ba. Sabi ko hindi, kamuti yan, sa amin kinakain yan. Kaya ayun, hindi ko na tinanggal, hindi ko na pinapapatay at hindi ko na inalagaan ko. Yan, nilipat ko yan kagabi kaya medyo siya, medyo lanta, pero mabubuhay ko yan kasi dinidiligan ko yan kagabi. Tsaka ang kamote dito talagang mo lang sa tubig mabubuhay na. So makikita nyo ba dito sa sa labas ko ay ang daming sasakyan, no? Dito kasi ito yung pinakadaanan din ng kumbaga Tagusan papuntang Doha, yung dito rin yung dadaan yung papuntang Saudi. Kumbaga malapit dito ang Saudi border, nandoon no, yung Saudi border. Saglit. Nandun yung Saudi border sa bandang dulo na yon. Dito. Nandun yung Saudi border, yon, yung nandun yon. Yan. Nandun yung Saudi border na yan. Tsaka dito naman, papunta naman tong Dukhan. Papuntang Arayan, Bellagio Mall, yan. At saka dito naman sa kabila guys, ito naman yung tulay na yan sa taas. So makikita nyo yung tulay, daan papuntang Doha City yan. Yan. Kaya itong area ko na ito, parang ito yung kumbaga parang boundaries. Pupunta ka ng Kataay, Saudi. Yun, parang ito yung parang malayo na sa kumbaga sa city. Pero okay naman dito. Peaceful, tahimik. Tsaka hindi masyado magastos kasi nga malayo sa mall. Kaya dito kung gusto ka talaga makapag-ipon ka dito. Kasi kung masipag ka lang magtanim-tanim kagaya ko yan, mga gulay-gulay. Ayan, solve ka na, mabubuhay ka na yan. So yun na pala guys, no? Update lang tayo sa ating YouTube channel. At saka maraming salamat pala guys sa inyong suporta. At salamat sa subscribe sa YouTube channel ko. At saka sa hindi pa pala nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe, hit the bell notification para kahit papano ay makikita nyo din ang lugar ko. Paminsan-minsan ina-upload ko yung mga gawa ko sa Bulaklak at ang yung mga kaunting sa buhay ko. Minsan umalis ako. Yun lang guys, no? At maraming salamat at mabuhay kayong lahat, lalong-lalo na sa kapwa ko OFW saan man kayong sulok sa mundo. Mabuhay kayo at keep safe lagi. God bless us all. Bye bye.